Welcome back sa ating channel. For today's video, pag-usapan natin sa kung paano ka makakasali or paano ka magiging beneficiary dito sa 2,000 monthly na binibigay sa loob ng 6 na buwan hanggang December ito. So, mayroon kasi itong 4 na grupo. Group 1, Group 2, Group 3 at saka Group 4. So, tingnan natin sa kung saan tayo na mga empleyado, tayo na mga may trabaho, sa kung saan tayo nabibilang at saka sa kung paano tayo magiging member. So, paano tayo magiging beneficiary? Ang by group ito, yun nga, sabi ko nga kanina, 4 na grupo. Yung isa is 4 piece. Mayroon silang tatanggapin na 2,000. Yung NERPUR, mayroon din silang tatanggapin na 2,000. Pero hindi sila kagaya doon sa mga empleyado. Na ang empleyado, mayroon silang tatanggapin hanggang December. 2,000 monthly yung empleyado. Pero tingnan muna natin kung kasama ka. Kasi ang kinakailangan dito, member ng SS. So kung kasama ka, pasok ka dyan. Tapos, halimbawa, mayroon kayong 5 sa isang pamilya na member ng SS. 5 kayo sa isang pamilya na member ng SS. Kung sino ang pinakamatagal doon na member ng SS, isa lang ang makakatanggap. Kung sino yung pinakamatagal na member, halimbawa 5 kayo, yung kuya mo ang pinakamatagal na nag-member, siya lang ang makakatanggap ng 2,000 monthly. Kayong rest na 4, wala na. Pero huwag ka muna mawala ng pag-asa kasi mayroong mga nangyayari na empleyado ka na, 4-piece member ka pa. Member, depende kung malapit-lapit ka doon sa tagalista. Yun naman ang kalakaran sa Pilipinas. Pag malapit ka sa tagalista, pasok ka. So kung nandun ka sa NERPUR or nandun ka sa 4-piece tapos empleyado ka pa, automatic, doble-doble, paldo. So, ano pa ba ang kailangang requirements? Dito sa atin employed. May kasama ka sa nailista ni PSA noong 2024, since 2024, naisama ka na sa lista ni PSA since 2024. Okay, paano yan? May trabaho ka. Wala kayo lang, 4 kayo, ay 5 kayo, sabi natin, 5 kayo, 5 kayong security guard, lahat kayo may trabaho. Nagkataon nag-census si PSA. Lahat kayo nandun sa duty, hindi kayo na-census ni PSA. Walang pag-asa. Tapos ano pa ba? Ano pa ba ang mga qualification dito? Siyempre, SSS member. Tapos, ang sinasahod mo below 20,000 monthly. So, kung ikaw ay 12-12, sabihin natin na 12 oras gabi-gabi ang duty mo, nagre-range ka ng, sumasahod ka ng 1,181, ang isang 12 oras mo na pang gabi, so nagre-range siya ng 17,700. Mga nagre-range siya ng ganyan sa isang kinsina. Tapos, ang isang buwan mo is 35. So, matik hindi ka nakasali. Malaki sinasahod mo ikaw ang nagpapalamon sa mga magnanakaw sa gobyerno. Isa ka sa nagpapalamon sa kanila. So, hindi ka nakasali. Exempted ka. So, sabihin natin pang-araw ka lagi, kaya mas mababa ang mas mababa. Nagre-range ka ng 12 oras, lagi kang pang-araw, nagre-range ka ng 1,042. So, ang daily mo, ang isang araw mo, isang 12 oras mo na duty is nasa 1,000. So, ang 15 days mo dyan is nagre-range ng 15,000. So, ang 1 month mo nasa 30. Hindi ka na naman kasali. Pero kung kasali ka dito sa Group 1, 4-piece member ka, ayun nga Kung kasali ka lang, kung malakas ka lang sa tagalista, 4-piece member ka pa sa NERPUR, so, hindi ka man makatanggap dito kasi malaki sinasahod mo, at least may matatanggap ka dito sa 4-piece at saka sa NERPUR. So, sabihin na lang natin 8 oras ka. 8 oras ka. Ang gabi ka, 8 oras, nagre-range ka ng 764, yung may night differential. So, magre-range ka ng, sa isang kinsina, magre-range ka ng 11,000. So, ang isang buwan yan, nasa 22. Hindi ka na naman kasali. Pero ulit, kung malakas ka doon sa tagalista, na i-member ka ng kahit na may trabaho ka, sumasahod ka ng maayos, tapos na i-member ka ng 4-piece, na member ka pa dito sa NERPUR, so, tatanggap ka pa rin. Hindi nga lang dito sa 2,000 monthly. Sabihin na lang natin na ikaw, pinakamababa na sinasahod mo, 695, standard, pang-araw ka lagi, o opisina ang trabaho mo. Opisina ang trabaho mo, nagre-range ka ng 695. Ang isang kinsina mo nasa 10,400 plus. Tapos, times isang buwan, 20,000. Hindi ka na naman kasali. Pero ulit, kung naisama ka, malakas ka sa tagalista, meron ka ditong matatanggap sa 4-piece at saka NERPUR. O sabihin natin na wala ka sa 695, wala ka sa standard, hindi ka umaabot ng 20,000 monthly, Kuya Guard. Hindi ka umaabot ng 6,000, ng 20,000 monthly. So maaari ka na ba maging member ka agad? So questionable pa yan. Bakit? Yung agency mo, kaya hindi ka umaabot ng 695, hindi ka umaabot sa tamang pasahod, malamang yung agency mo kolorom. Kung ang agency mo kolorom, malamang hindi rin naguhulog sa SS yan. Kaya, wala ang pag-asa na maisali. Kawawa. Ninakawan ka na dito ng agency mo, dito sa sahod mo na hindi binibigay ng maayos, hindi pa nagbibigay ng maayos na beneficiary, dito bilang hindi naguhulog doon sa SS, wala, alanganin kang makatanggap. Pero ulit, kung member ka dito sa 4-piece, tapos nailista ka pa dito sa NERPUR, mayroon ka matatanggap pero mas mababa nga lang. So, tayong lahat na nasabi na hindi kasama sa Group 1, Group 2, Group 3, nandun tayo sa Group 99. Kahit pag rambol-rambolin yung grupo, wala talaga tayong pag-asang maisama sa grupo na yan. Wala. Iyak na lang, hindi talaga.
Hindi ka kasama sa, hindi ka kadikit ng tagalista ni Corpis. Hindi ka rin inilista ni Nercor. Pagkatapos sumasahod ka ng 20,000 pataas kasi maayos magpasahod yung agency mo. Sumahod ka man ng below 20 kasi kurakot yung agency mo, yung nagpapasahod sa'yo. Ay ang masaklap dahil kurakot nga, hindi naguhulog ng tamang benepisyo. Wala, hindi ka rin makakakuha. So dito na lang tayo sa Group 99. Wala talagang pag-asa.